sa isang convention sa kauna-unahang pagkakataon ang mga atheist o yung mga hindi naman naniniwala sa Diyos at yung mga agnostic o yung mga hindi tiyak kung may Diyos o wala. Pinamagatan itong Godless Philippines, Are You Ready for This? Na pinangunahan ng grupong Philippine Atheist and Agnostic Society o PATAS. Noong nakaraang taon namang nabuo ang grupo na may 2,000 miyembro sa Pilipinas, sa buong Pilipinas. Marami daw sa kanila ang hindi naniniwala sa Diyos dahil may mga katanungan silang hindi masagot. At hindi rin daw mapatunayan kung mayroon nga bang Diyos. Ayon sa sociologist na si Brother Clifford Sorita, pagamat nasa minority o maliit na porsyento lamang sila sa ating populasyon, kailangan din daw maging bukas ang isip at respeto sa piniling landas ng kapwa. Yes! Kanya-kanya yan. Agnostic, atheist, it's their right. At samantala, formal nang kinilala bilang isa sa New 7 Wonders of Nature ang Puerto Princesa Underground River. Sa isang selebrasyon noong Sabado na dinulhan mismo ni Pangulong Noynoy Aquino, ibinigay na ng New 7 Wonders of Nature Foundation ang plaque na patunay ng pagkilala sa mayamang tanawang ito sa bansa. Mismo ang presidente rin ng foundation na si Bernard Weber ang naggawad ng parangal. Ipinesenta rin nila ang official marker na i-display sa Underground River. Dahil sa natamong pagkilala, mas malaki raw ang hamon ngayon na pagyamanin at pangalagaan pa ang naturang tourist spot para sa susunod na henerasyon ng buong mundo. Congratulations! Balita naman po mula sa ibang bansa, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa bumagsak na eroplano sa Pakistan kung saan 127 ang pumanaw sa trahedya. Masamang lagay ng panahon ang pangunahing tinuturong dahilan ng crash. Posible na dumaan ang eroplano kung saan may malakas na bugso ng hangin. Kaya ito agad bumagsak sa lupa. Wala rin daw gamit ang kahit anong airport sa Pakistan na makakatulong sana sa eroplano na lumipad sa gitna ng masamang weather conditions noong Biyernes. Sinisilip na rin ng kanilang Civil Aviation Authority kung ano ang naging pagkukulang ng piloto, air traffic controller at ang kondisyon ng mga kagamitan sa paliparan. Ito na ang ikalawa sa pinakamalalang aviation accident sa Pakistan kasunod po ng pagbagsak ng Air Blue airplane noong 2010 ay kinamatay naman ng 152. Aksidente naman sa tren ang naganap sa The Netherlands. 125 ang sugatan sa insidente. Ayon sa mga otoridad, hindi pa malinaw kung ano naging sanhi ng salpukan ng dalawang tren, pero iniimbestigahan na raw nila ito. Na-recover na rin daw nila ang black box ng dalawang tren na inaasahang magbibigay linaw sa nangyaring aksidente. Black box pala ang tren. Oo nga. Hindi ko alam. Oo. Samantala, isang big baby naman ang isinilang sa China, ang sanggol. May timbang na 6.3 kilograms, so mahigit 13.8 pounds. Paano ba naman? Kasi heavyweight din ang kanyang mommy sa timbang nitong 110 kilos o mahigit 240 pounds. Sa laki raw ng tiyan ng ina nang nagbubuntis pa ito, inakala pang kambal ang kanyang magiging anak. Dahil sa kanyang laki, agad daw na sumikat ang baby sa ospital. Ayon sa mga doktor, kahit mukhang healthy ang sanggol, dapat pa rin daw tutukan ang kanyang kalusugan dahil sa kanyang kakaibang laki. Usually, pag ganyan na, gestational diabetes, kaya lumalaking ganyan. Kasi nanay niya rin naman. Oo, laki din. Diabetes. Siya talaga, eating for two si mother. Pero ang pisngi. Parang anak lang ni Ami Sige ba? Hi, Ami. Pintog ng pisngi. At sa China pa rin, Sichuan Province, isang giant panda ang nag-aalaga ng 7 baby panda. Siya ang 20-year-old panda na si Yaya. Pero ang katumbas ng kanyang edad, kung ihalin tulad sa tao, 90 years old na po si Yaya. Hindi niya anak ang mga cub na kanyang inaalagaan, pero sa kabila nito, tila mahal na mahal pa rin niya ni Yaya ang mga maliliit na panda. Isa rin kasing mommy si Yaya na may 13 anak. Si Yaya ang nagbe-breastfeed sa cubs at nagtuturo sa mga itong humanap ng pagkain habang ang kanilang totoong ina ay sumasailalim sa artificial insemination. Thanks, Yaya. Thanks, Yaya. Thanks always, Yaya. Yes. Web hit it. Okay, narito na ang mga balita pinag-uusapan sa net ang ating web hit it. Unang web hit it mula sa news.nationalgeographic.com. Bagong crab species ng crab, natagpuan sa isa ng Palawan sa Pilipinas. Ang purple crab na ito, na umaabot lamang sa 2.5 hanggang 3.5 centimeters, ay tinawag ng Insulamon palawanese. Isa sa apat na bagong species ng Insulamon genus na natagpuan sa Palawan.
Ang napakagandang purple color ng crab na ito ang sinasabing nag-evolve na lamang at wala namang specific function. Kaya alagaan natin, kaya make sure na hindi sila maubos sa Palawan. That's what we have to do. At ang pollution syempre sa dagat, ingatan natin. At sa ating next web hit, tinanghal na Miss Wales, sinasabing kamukha ni Kate Middleton, ang Duchess ng Cambridge, na may bahay din ni Prince William. Ayon sa gma.yahoo.com, si Miss Wales Sophie Molds ay may pagkakahawig kay Kate Middleton dahil pareho sila ng height na 5'10". May balingkinitang pangangatawan at long dark hair. Sabi naman ni Miss Wales, isang karangalan na masabing kamukha niya si Middleton dahil kanya raw hinahangaan ng Duchess dahil sa ganda at pagiging stylish nito. Hindi lang yan. Obvious sa mga pictures na nakikita nyo, ginagaya rin niya ang kanyang pananamit because she knows she looks like her. Maybe that's her advantage. At para sa ating huling web hit this morning, mga pinakamahal na pagkain sa mundo, binida sa ph.yahoo.com. Kabilang na riyan ang Black Jumbo Watermelon mula sa Hokkaido, Japan na may halagang $7,742 o katumbas ng 300,000 pesos. Ang Bluefin Tuna, ayan ang watermelon, ang black watermelon, they're very rare. Ngayon, let's move on to the Bluefin Tuna na nahuli sa northeastern Japan na may halagang $736,000 o mahigit 31 million pesos. Ang Beluga Caviar Hamburgers ng Boca Raton, Florida ay may halagang $100 o lagpas 40,000 pesos. Ang tikoy na may 24-karat edible gold, let's move on. Yan ang yan ang hamburger. Ito naman 24-karat edible gold at 0.2-karat diamonds mula mismo dito sa Pilipinas. Ang nagkakalaga ng $500 o lagpas 20,000 pesos. Ang pinakamahal sandwich sa mundo ay gawa naman ni Scott McDonald na may halagang $135 o lagpas 50,000 pesos. Okay yan pag malaki appetite mo at malaki ang bulsa mo. Pero otherwise, hanggang tingin na lang tayo. At yan muna ang web hit natin for today mga kapuso. Baka niyo ulit ang hatid namin in at Fresh Web Hit bukas. Samantala mga kapuso, ito na Suzy. Thanks, Lynn. Baka nakakahawa yan, ha? Showbiz balita na tayo. Isang special birthday celebration ng inihanda sa Party Pilipinas para sa Asia Songbird na si Regine Velasquez kahapon. At lalo naging happy si Regine nang biglang ilabas ni Ogie Alcacid sa stage ang kanilang anak na si Baby Nate. Baby Nate! Ito ang kauna-unahang live TV appearance ng bata. Ayon kay Regine, hindi pa niya matiyak kung kailan siya tuluyang babalik sa Party Pilipinas. Sa ngayon daw kasi sobrang enjoy siya talaga sa pag-aalaga ng kanyang baby boy. Happy birthday! Oh, nakatingin na ako niya. Kamukha ni Ogie, Ano to? Kamukha ni Ogie, no? Oo. Daddy's boy. Actually, kamukha ng daddy ni Regine, yung features. Ay, oo. Either Ogie versus... Ang sarap naman, magulang mo singers, no? Siguro nakatingin yung bata kasi pag naglalalabay si Regine, hindi ganyan yung timbre ng boses. So siguro parang, Ma, ikaw ba yan? Beautiful family. Buti hindi nag-chew eh. Oh, pick up lines. Miss Regine! Happy morning mga kapuso! Ito na po ang ating hirit panahon mula sa Pag-asa. Nako! Southern Mindanao, kayo dyan, tuloy-tuloy pa rin po ang ITZZ or Intertropical Convergence Zone. Yan po yung mga hangin mula sa Northern Southern Hemisphere. Nagsasalubong po yan sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya kayo dyan, Visayas, kasali po Palawan, pati buong pong Mindanao. Makakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa ITZZ. Kaya po, dito naman po sa sa Metro Manila, nako, eto, medyo tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iinit ng ating panahon. Kahapon po ang naitala, 35.5 degrees Celsius, alas 4 po yan ng hapon sa Quezon City area. Mararanasan nating temperatura ngayon, 24 degrees Celsius hanggang 35 degrees Celsius. Mga 2 p.m. po natin yan mararanasan yung oras po ng mataas na kainitan. So, wag na po tayong maglalabas masyado sa ating mga tahanan kung wala naman po tayong gagawin. Sa Visayas at Mindanao, mga 33 degrees Celsius ang ine-expect pong temperatura sa inyong lugar. Sunrise natin, ano nga oras? 5:30 ng umaga o 38 ng umaga at ang ating sunset ay 6:11 ng hapon. Narito naman po ang mga weather condition at temperature sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon.
Alright mga kapuso, bakasyon na. Ayan na, bakasyon na talaga. Pinaplano na namin. Oo, planado na ito yung bakasyon. Ano pa nga ba madalas gawin ng mga nagbibinata dyan? Siyempre, ang magpa-tuli. Magpatuli. At bilang serbisyong totoo sa ating mga mahal na kapuso, naglunsad po kami ng Operation Libreng Tuli sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Alamin na natin mga preparasyon doon kasama si Maring Susan Enriquez, ang mga Palda Mother Sue. Handa na. Good morning. Good morning, pero wala silang dala mga palda, no? Pero sabi nung mga volunteer doctors natin dito, pag pumunta daw yung mga bata dito, dapat wala na sila ng kanilang mga underwear yan. Para mga naka-shirts na lang sila, yung mga puruntong nila, para madali yung pagtutuli sa kanila. Anyway, to yung ating servisyon totoo po ngayon, no? Magkakaroon po tayo ng pagtutuli, ano? Sa may 100 mga batang lalaki dito po sa Barangay Holy Spirit. Nakikita niyo po sa likod ko, sila po yung mga volunteer doctors mula sa UP College of Medicine at Metropolitan Hospital. So, inihanda na ho nila yung kanilang mga gagamitin para sa pagpapatuloy. 8 po yung ating kumbaga parang cubicle dito, no? Diyan po sila tutuliin, yung mga bata. Nakahanda na rin naman yung mga bata dyan. Nakapila na ho sila. At mukhang psychologically, emotionally, and na ho yung mga bata nito. Dahil kasama ho nila yung kanilang mga nanay, yung kanilang mga tatay. At siyempre, pinapalakas yung loob dahil iba talaga sadyang may mga natatakot. At parang ayaw nang magpatuli, pero hindi ho yun eh. Kailangan sila talaga itutuliin, ano, dahil ito bahagi ng proper hygiene. Anyway, so ito po yung itutuloy natin dito sa pag-usad ng ating palatuntunan ng programa, ang serbisyong totoo ng unang hirit. 100 mga bata ang tutuliin dito sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. At ngayon nga po ay inihanda na sila. Siyempre, tutuliin ho sila. Kailangan malaman yung dapat gawin kapag natapos na yung pagtutuli sa kanila para makaiwas sa mga impeksyon at para ho ito madaling gumaling. Siyempre, sinasabihan din sila kung ano yung mga dapat nilang paghahanda bago tuliin ang isang bata. So lahat ng yan, bahagi ng ating servisyon totoo mula po rito sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Back to studio po tayo. Okay, tuloy-tuloy lang sa pagtambay mga igan dito sa #1 morning show sa television. Ito ang Unang hirit! Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. I-level up ang breakfast mo with Highlands Corned Beef, the premium breed of corn.